Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, at maligayang pagdating sa ating kanal na naglalakbay sa mga landas ng sinaunang tradisyon at mga misteryo ng ating kultura. Sa bawat araw na lumilipas, may nakatagong kwento, isang sikreto na naghihintay na ibunyag. At ngayon, tayo ay nasa huling yakap ng Setyembre. Sa ikatrungkatam araw nito, isang petsa na tila payapa ngunit nagtatago ng mga malalim na babala at biyaya. Ang araw na ito, Setyembre 30, ay hindi lamang isang simpleng marka sa kalendaryo. Ito ay isang portal, isang sandali kung saan ang mga enerhiya ng nakaraan at kasalukuyan ay nagsasalubong, nagbibigay ng mga palatandaan at nagpapakita ng mga landas na dapat nating tahakin. Minsan, ang pinakapayak na araw ay siyang pinakamahalaga, puno ng mga tinig mula sa nakaraang nagpapayo, nagbabala at nagbibigay pag-asa. Sa ating kalendaryong Katoliko, ang Setyembre 30 ay ipinagdiriwang bilang kapistahan ni San Jeronimo o Saint Jerome, isang iginagalang na ama ng simbahan, isang iskolar na buong buhay niyang inialay sa pag-aaral at pagsasalin ng banal na kasulatan. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas, na malalim ang pagkakaugat sa pananampalataya at paggalang sa salita ng Diyos, ang araw na ito ay may malalim na kahulugan. Si San Jeronimo ay itinuturing na patron ng mga tagasalin, mga iskolar, mga librarian, at maging ng mga mag-aaral. Sa kanya tayo humihingi ng karunungan, kaliwanagan ng isip, at tamang pangunawa sa mga bagay-bagay. Maraming Pilipino ang dumadalangin sa kanya para sa tagumpay sa pag-aaral, sa mga pagsusulit, o sa anumang gawaing nangangailangan ng malalim na kaalaman at pag-iisip. Kung mayroon kang kaibigan o kamag-anak na nag-aaral o abala sa gawaing intelektual, isang panalangin sa ngalan ni San Jeronimo ay maituturing na isang sulyap ng pag-asa. Ngunit bago pa man dumating ang impluensya ng kanluran, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling mga paniniwala tungkol sa mga araw at panahon. Sa pagtatapos ng Setyembre, nalalapit na ang tag-ulan sa maraming bahagi ng bansa at nagsisimula na ang paghahanda para sa mga susunod na ani. Ang kaalaman para sa ating mga ninuno ay hindi lamang nasa libro kundi nasa pagbabasa ng kalikasan, sa paggalaw ng mga bituin, sa huni ng mga ibon at sa pag-aspas ng hangin. Ang mga sinaunang babaylan at katalunan ng mga tagapag-ingat ng karunungan ay siyang nagtataglay ng mga lihim na kaalaman na mahalaga sa pamayanan, tulad ni San Jeronimo na nag-ingat sa mga banal na teksto. Kaya't ang araw na ito ay maaaring tingnan bilang isang pagpupugay sa lahat ng uri ng karunungan, maging ito man ay banal o sinauna. Ngayon, ating himayin ang buhay ni San Jeronimo, ang dakilang iskolar na nagbigay liwanag sa salita ng Diyos. Ipinanganak si Eusebius Sophronius Hieronymus o mas kilala bilang Jeronimo sa Stridon, isang bayan sa hangganan ng Dalmatia at Pannonia noong mga taong 347 AD. Mula sa isang mayamang pamilya, ipinagkaloob sa kanya ang pinakamahusay na edukasyon ng kanyang panahon. Nag-aral siya sa Roma, kung saan siya ay naging matatas sa Latin at Griego at nagkaroon ng matinding pagmamahal sa klasikal na literatura. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkahilig sa mga pag-aaral, nagkaroon siya ng isang espiritual na krisis na nagtulak sa kanya upang talikuran ang makamundong buhay at yakapin ang pagiging isang asetiko. Isang gabi, nagkaroon siya ng isang matinding panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na nasa harap ng hukuman ng Diyos at doon siya ay tinanong, "Christian ka ba?" Buong pagmamalaki niyang sinagot, "Oo, ako ay Kristiyano." Ngunit ang boses ay sumagot, "Ikaw ay isang sisero, hindi isang Kristiyano. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso.
Ito ay isang matinding paghamon para kay Jeronimo na napagtanto niyang mas mahalaga sa kanya ang mga akda ng mga pagano kaysa sa banal na kasulatan. Ang panaginip na ito ang nagbago ng kanyang buhay. Nagpasya si Jeronimo na maglakbay patungong silangan at nanirahan siya bilang isang ermitanyo sa disyerto ng Chalcis sa Syria sa loob ng 5 taon. Doon, dinala niya ang kanyang mga aklat at sinimulan ang masinsinang pag-aaral ng Hebreo bukod sa pagtalikod sa mga luho ng mundo. Ang buhay sa disyerto ay puno ng pagsubok, gutom, uhaw, at ang patuloy na labanan sa mga tukso ng laman. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pag-aaral, siya ay nagpakatibay at nagpakalalim sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon sa simbahan at sa sangkatauhan ay ang kanyang pagsasalin ng buong Biblia mula sa orihinal na Griego at Hebreo tungo sa Latin na tinawag na Vulgate. Hindi ito madaling gawain. Kinailangan niya ang matinding dedikasyon, masusing pananaliksik, at walang pagod na paggawa sa loob ng maraming taon. Sa panahon kung saan ang mga kopya ng Biblia ay sulat kamay pa at puno ng pagkakamali, ang kanyang Vulgate ay nagbigay ng isang standardized at malinaw na bersyon ng banal na kasulatan na naging batayan ng Kristyanismo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Mayroon ding isang popular na alamat tungkol kay San Jeronimo at isang leon. Sinasabing minsan, habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang selda, isang sugatang leon ang pumasok. Ang iba pang mga monghe ay natakot at tumakbo. Ngunit si Jeronimo, na may pananampalataya, ay nanatili at inalis ang tinik sa paa ng leon. Mula noon, ang leon ay naging kanyang tapat na kasama, nagbabantay sa kanyang ari-arian at nagiging simbolo ng kanyang pagiging maamo sa mga hayop at ng kanyang tapang sa harap ng panganib. Ang kwentong ito, kahit na marahil ay apokripal, ay naglalarawan ng kanyang karakter. Isang taong may tapang, awa, at koneksyon sa kalikasan. Namatay si San Jeronimo noong Setyembre 30, 420 AD sa Bethlehem. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng kaalaman, pananampalataya, at dedikasyon. Ang kanyang legacy ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mundo, na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral, pag-unawa, at pagpapahalaga sa katotohanan. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran o ang mga babala at biyaya na maaaring ihayag ng araw na ito. Mga pampamahiin at palatandaan. 1. Panahon at ani. Kung umulan ng malakas sa Setyembre 30, sinasabing magiging sagana ang mga susunod na ani. Ang malakas na ulan ay naghuhugas ng lupa, nagdadala ng bagong sigla sa mga halaman. Ngunit kung ang ulan ay sinabayan ng kidlat at kulog sa kalagitnaan ng araw, ito ay babala ng posibleng kakulangan sa ilang bahagi ng bansa sa mga darating na buwan. 2. Huni ng mga ibon. Pakinggan ang huni ng mga ibon. Kung marinig mo ang isang kakaiba o hindi karaniwang huni ng ibon sa umaga, bago pa man sumikat ang araw, ito ay nagbabadya ng isang mahalagang balita o pangyayari sa iyong pamilya o sa iyong komunidad. Maaaring ito ay tungkol sa isang bagong pagsisimula o isang biglaang pagbabago. 3. Pagkakatagpo ng mga aklat o papel. Kung makakita ka ng isang nakakalat na pahina ng aklat o lumang papel na may mga nakasulat, huwag itong baliwalain. Pick it up, read it. Sinasabing ito ay isang mensahe mula sa kalawakan o isang palatandaan ng karunungan na naghahanap ng tamang puso upang tumanggap. Maaaring mayroong nakasulat doon na mahalaga para sa iyo. 4. Pagpitas ng halaman. Kung ikaw ay may tanim na halaman sa bahay at nakakita ka ng isang usbong or bagong dahon na lumabas sa Setyembre 30, ito ay magandang senyales. Ibig sabihin,
ang iyong mga pagsisikap sa trabaho o pag-aaral ay magbubunga at magkakaroon ka ng bagong buhay sa mga aspetong ito. 5. Perang nakalimutan. Kung makakita ka ng baryang nakalimutan sa bulsa ng lumang damit o sa ilalim ng unan sa araw na ito, huwag itong basta-basta gastusin. Ilagay ito sa isang maliit na bag at itago sa iyong pitaka. Sinasabing ito ay magdadala ng swerte sa pera at magpapakita na ang mga kayamanang hindi mo inaasahan ay darating. Ito ay simbolo ng mga nakatagong yaman na malapit mo nang matuklasan. 6. Basag na salamin. Kung nabasag ang salamin sa iyong bahay sa Setyembre 30, higit sa 7 taong malas ang hatid nito, ayon sa matandang pamahiin. Hindi lamang malas, kundi ito ay babala rin na ang iyong pananaw o pangunawa ay maaaring magulo sa mga darating na panahon. Linisin agad at itapon sa labas. 7. Paglaglag ng kutsara tinidor. Kung aksidenteng malaglag ang kutsara o tinidor sa hapagkainan sa oras ng pagkain, ito ay nangangahulugang mayroong darating na panauhin. Ngunit sa araw na ito, ang paglaglag ng kutsara ay nagpapahiwatig ng isang babaeng bisita na magdadala ng payo, habang ang tinidor ay para sa isang lalaking bisita na may dalang balita. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may matinding koneksyon sa iyong kaisipan at intuwisyon. Pagbabasa ng aklat. Kung nanaginip ka na nagbabasa ng isang aklat, lalo na kung ang aklat ay luma o kakaiba, ito ay simbolo ng iyong pagkauhaw sa kaalaman. Nagpapakita ito na mayroong mahalagang aral o impormasyon na dapat mong matuklasan. Maaaring may lihim na kaalaman na naghihintay na ibunyag sa iyo. Malinaw na tubig. Ang panaginip na nakakita ng malinaw at umaagos na tubig ay nangangahulugang kaliwanagan ng isip at paglilinis ng damdamin. Ito ay palatandaan na handa ka ng harapin ang anumang hamon ng may bukas na puso at malinaw na pag-iisip. Kung ang tubig ay madilim o putik, ito ay nagpapahiwatig ng pagkalito o mga nakatagong problema na dapat mong bigyan ng pansin. Mga hayop na nagsasalita. Kung nanaginip ka ng mga hayop na nagsasalita o tila nakikipag-ugnayan sa iyo, pakinggan ang kanilang mensahe. Sa alamat ni San Jeronimo, ang leon ay naging kanyang kasama. Ang mga hayop sa panaginip ay maaaring maging tagapagdala ng mensahe mula sa ibang dimensyon na nagbibigay ng payo o babala. Lugar ng pag-aaral. Ang panaginip sa loob ng silid-aklatan, paaralan, o anumang lugar ng pag-aaral ay sumasalamin sa iyong mental na kalagayan. Nagpapahiwatig ito na mayroon kang problema na kailangan ng masusing pagsusuri at pag-aaral bago ito malutas. Pagsusulat. Kung nanaginip ka na nagsusulat, lalo na kung mayroong mahalagang ideya o kwento na lumalabas, ito ay tanda ng iyong kakayahan sa pagpapahayag. Maaaring oras na para ibahagi ang iyong mga saloobin o simulan ang isang proyekto na nangangailangan ng iyong malikhaing isip. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Setyembre 30 ay may matalas na isip, likas na pagkauhaw sa kaalaman at malalim na pag-unawa sa mundo. Sila ay madalas na matalino, analitiko at may kakayahang magsuri ng mga bagay-bagay sa isang lohikal na paraan. Sila ay likas na mga seekers of truth, palaging naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa likod ng mga pangyayari. Mayroon silang malakas na intuwisyon at kadalasang mahusay sa komunikasyon na nagiging sanhi upang sila ay maging mahusay na mga guro, manunulat o tagapagsalita. Gayunpaman, maaari rin silang maging tahimik at introspective, mas gustong magbasa at mag-isip kaysa sa maging sentro ng atensyon. Ang kanilang buhay ay kadalasang nakatuon sa pagtuklas ng mga misteryo ng buhay at sa pagbabahagi ng kanilang mga natutunan sa iba.
Sila ay may kakayahang makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman at magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan, mga iminenten. Sa araw na ito, ang mga nagdiriwang ng kaarawan ay ang mga may pangalang Jeronimo, isang pangalan na nagmula sa Griego na nangangahulugang banal na pangalan o banal na pangalan, Jeronimo. Ang mga nagtataglay ng pangalang Jeronimo ay madalas na may matibay na pananampalataya, dedikasyon, at isang matalas na pag-iisip. Sila ay kilala sa kanilang pagiging masipag sa pag-aaral at sa kanilang kakayahang magsaliksik ng malalim na kaalaman. Sila ay kadalasang mapagkakatiwalaan, may integridad, at may malakas na moralidad. Ngayon, dumako tayo sa mga tanda at ritual na dapat nating gawin upang yakapin ang mga biyaya ng araw na ito at protektahan ang ating sarili mula sa anumang kapahamakan. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. 1. Ritual ng kaliwanagan ng isip at kaalaman. Layunin. Upang humingi ng kaliwanagan ng isip, mas malalim na pangunawa at gabay sa paggawa ng matalinong desisyon, lalo na sa mga usaping edukasyon at profesional. Kakailanganin. Isang malinis na Bible o anumang aklat na mahalaga sa iyo. Halimbawa, notebook ng iyong pag-aaral, isang puting kandila, isang baso ng malinis na tubig, at isang dahon ng laurel, bay leaf. Kailan at paano gagawin? Sa umaga ng Setyembre 30, pagkatapos mong magising at makapaglinis, ilagay ang aklat sa isang tahimik na lugar, sa isang patag na ibabaw. Sa tabi nito, ilagay ang puting kandila, sindihan, at ang baso ng tubig. Ilagay ang dahon ng laurel sa ibabaw ng aklat. Ilagay ang iyong mga palad sa ibabaw ng aklat at ng kandila at tahimik na ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang kaliwanagan na bumababa mula sa kalangitan, pumapasok sa iyong ulo at lumalaganap sa iyong buong katawan. Teksto ng panalangin na bubulongin. O San Jeronimo, dakilang manunulat at gabay ng kaalaman, dinggin mo ang aking panalangin. Bigyan mo ako ng liwanag upang makita ang katotohanan, ng pag-unawa upang matuklasan ang mga lihim at ng karunungan upang gumawa ng matalinong desisyon. Naway ang iyong inspirasyon ay gabayan ng aking isip at puso sa lahat ng aking gawain. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa maubos. Uminom ng kalahati ng tubig. Sinasabing nagiging tubig ng karunungan ito at ang natira ay idilig sa isang halaman. Ang dahon ng laurel ay itago sa loob ng iyong aklat o pitaka bilang anting-anting ng kaalaman. 2. Ritual ng pag-akit ng swerte sa komunikasyon at pagsasama. Layunin. Upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa, maiwasan ang di pagkakaunawaan at maakit ang mga bagong koneksyon o oportunidad na may kaugnayan sa komunikasyon. Kakailanganin. Isang maliit na piraso ng papel, isang asul na panulat at kaunting asin. Kailan at paano gagawin? Sa hapon, bago lumubog ang araw, isulat sa papel ang isang pagnanais o intensyon tungkol sa iyong komunikasyon. Halimbawa, naway maging malinaw at epektibo ang aking pakikipag-usap o naway magkaroon ako ng bagong oportunidad sa pagtuturo, pagsusulat. Tiklupin ang papel at ibudbud ang kaunting asin dito, asin para sa paglilinis at proteksyon. Pagkatapos, itago ang nakatuping papel sa ilalim ng isang unan o sa loob ng iyong journal. Kung matupad ang pagnanais, sunugin ang papel at ipagpasalamat ang biyaya. 3. Ritual ng pagpapalayas ng pagkalito at negatibong kaisipan. Layunin. Upang linisin ang isip mula sa pagkalito, pag-aalinlangan, at anumang negatibong kaisipan na humahadlang sa pag-unlad. Kakailanganin. Isang maliit na mangkok ng tubig, 3 butil ng bigas, at isang piraso ng uling
o kahoy na nasunog. Kailan at paano gagawin? Sa gabi, bago matulog, ilagay ang mangkok ng tubig sa tabi ng iyong kama. Ilagay ang 3 butil ng bigas sa tubig. Bigas bilang simbolo ng sustansya at buhay. Hawakan ang uling, simbolo ng paglilinis at pagpapalayas. At isipin ang lahat ng pagkalito o negatibong kaisipan na nais mong alisin. Pagkatapos, ihulog ang uling sa tubig. Hayaan ito sa magdamag. Sa kinaumagahan, itapon ng tubig kasama ang bigas at uling sa labas ng bahay, malayo sa mga halaman, at sabihin, akin nang pinapalayas ang lahat ng pagkalito at negatibong enerhiya. Maliwanag na isip at positibong enerhiya ang sumasa iyo ngayon. Mga kakanin at pagkain. Sa Pilipinas, ang pagdiriwang ay madalas na nauugnay sa pagkain. Kahit na walang partikular na ulam na eksklusibo sa Setyembre 30, ang mga kakanin na gawa sa bigas ay madalas na inihahanda bilang simbolo ng pasasalamat sa ani at pag-asa para sa kasaganaan. Maaari kang maghanda ng mga sumusunod: puto at kutsinta. Ang mga maliliit na kakanin na ito ay simbolo ng simple at malinis na buhay. Bibingka o puto bumbong. Kung available, ang mga pagkaing ito ay nagdadala ng diwa ng kapistahan at pagkakaisa. Ang mainit at matamis na lasa nito ay nagpapakita ng tamis ng kaalaman at ang init ng samahan. Mga pagkaing gulay. Dahil ang araw na ito ay konektado sa kalikasan, ang paghahanda ng mga pagkaing may gulay, lalo na ang mga kulay berde, ay nagdudulot ng pagkabata at kalusugan sa pamilya. Mga mahigpit na bawal sa araw na ito. Ang paglabag sa mga bawal na ito ay sinasabing nagdudulot ng malas o kapahamakan, lalo na sa mga aspeto ng kaalaman, komunikasyon, at kapayapaan sa loob ng tahanan. Huwag bastusin ang aklat o anumang pinagmulan ng kaalaman. Paliwanag. Dahil si San Jeronimo ay patron ng mga iskolar at aklat, ang pagyurak sa mga libro, paglilipat ng pahina gamit ang laway, o paggamit ng mga ito bilang unan ay matinding paglapastangan. Ang mga aklat ay pinagkukunan ng karunungan at ang pagrespeto sa kanila ay pagrespeto sa proseso ng pag-aaral. Bunga ng paglabag. Malas sa pag-aaral, pagkalito ng isip at pagkawala ng mga oportunidad na nauugnay sa kaalaman. Maaaring mahirapan kang matuto o mawala ang iyong memorya sa mga importanteng bagay. 2. Huwag magkalat ng tsismis o maling impormasyon. Paliwanag. Ang araw na ito ay para sa katotohanan at malinaw na komunikasyon. Ang pagkakalat ng tsismis o maling impormasyon ay parang paglagay ng lason sa tubig ng kaalaman. Ito ay nagdudulot ng di pagkakaunawaan at nagpapasama sa reputasyon. Bunga ng paglabag. Mawawalan ng tiwala ang mga tao sa iyo. Maaaring bumalik sa iyo ang kapahamakan na dulot ng iyong mga salita at magkaroon ka ng mga problema sa relasyon. 3. Huwag magbigay ng false promises o magsinungaling. Paliwanag. Sa araw na ito, pinahahalagahan ang integridad ng salita. Ang pagsisinungaling o pagbibigay ng pangako na hindi kayang tuparin ay isang malaking kasalanan. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa katotohanan. Bunga ng paglabag. Mawawalan ka ng kredibilidad. Maaari kang magkaroon ng karma na magpapahirap sa iyong mga pananalita at ang iyong mga sariling pagnanais ay hindi matutupad. 4. Huwag mag-aksaya ng pagkain o anumang biyaya. Paliwanag. Sa pagtatapos ng Setyembre, na kung saan malapit nang magsimula ang panahon ng ani sa ibang lugar, ang pag-aksaya ay tanda ng kawalan ng pasasalamat. Ang bawat butil ng bigas at bawat piraso ng pagkain ay biyaya mula sa kalikasan at Diyos. Bunga ng paglabag. Sinasabing magdadala ito ng kakulangan sa iyong buhay. Ang iyong mga biyaya ay maaaring unti-unting mawala
at ikaw ay makaranas ng kahirapan. Paimba, huwag ipagpaliban ang pag-aaral o anumang gawaing intelektual. Paliwanag. Ito ang araw upang bigyang halaga ang pag-aaral at paglilinang ng isip. Ang pagpapaliban ng mga gawaing ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pagpapahalaga sa karunungan. Bunga ng paglabag, paghina ng kaisipan, pagkawala ng inspirasyon, at pagkaligta sa mga mahahalagang oportunidad sa pag-unlad. 6. Huwag baliwalain ang payo ng matatanda o ang mga word of wisdom. Paliwanag. Sa kulturang Pilipino, ang mga matatanda ay itinuturing na repositoryo ng kaalaman at karanasan. Ang hindi paggalang sa kanilang payo ay hindi lamang kawalan ng respeto, kundi pagtanggi rin sa isang mahalagang pinagmula ng karunungan. Bunga ng paglabag. Maaari kang magkamali sa mga desisyon, mawala ng gabay, at makaranas ng mga hindi inaasahang problema. Sinasabing ang mga pinagpalang payo ay bumabalik sa iyo kapag kailangan mo ito. 7. Huwag maglinis o magwalis sa gabi, lalo na palabas ng pinto. Paliwanag. Ito ay isang pangkaraniwang pamahiin sa Pilipinas. Ang pagwawalis sa gabi, lalo na palabas ng pinto, ay sinasabing nagtatapoy ng mga swerte at biyaya na dumating sa iyong tahanan. Ang mga biyaya ay nalabas at hindi na makakabalik. Bunga ng paglabag. Pagkawala ng swerte, paghirap ng daloy ng pera, at kawalan ng kapayapaan sa loob ng tahanan. 8. Huwag magpahiram o manghiram ng pera pagkalubog ng araw. Paliwanag. Ito ay isang matandang paniniwala na ang pagpapahiram o paghiram ng pera sa gabi ay nagdudulot ng paglipat ng kamalasan sa pera. Kapag nagpahiram ka, ang iyong yaman ay umalpas. Kapag nanghiram ka, ang kamalasan sa pera ay kumapit sa iyo. Bunga ng paglabag. Pinansyal na paghihirap, pagdami ng utang o pagkawala ng kontrol sa iyong pananalapi. 9. Huwag gumupit ng buhok o kuko sa gabi. Paliwanag. Sinasabing ang paggupit ng buhok o kuko sa gabi ay nagpapahina sa iyong aura o enerhiya. Ang mga ito ay itinuturing na bahagi ng iyong katawan na nagtataglay ng iyong swerte o lakas. Ang pagpuputol sa kanila sa gabi ay parang paggupit ng swerte sa dilim. Bunga ng paglabag. Paghina ng kalusugan, pagkawala ng swerte, at pagdami ng mga problema sa personal na buhay. Sa pagtatapos ng Setyembre 30, tandaan natin na ang bawat araw ay may kaakibat na aral at misteryo. Naway ang karunungan ni San Jeronimo at ang mga sinaunang babala ng ating mga ninuno ay magsilbing gabay sa ating paglalakbay. Pagpalain nawa kayo ng liwanag, kaalaman at kapayapaan sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Manatiling bukas ang isip, matatag ang puso, at laging handa sa mga biyayang ihahatid ng buhay. Hanggang sa muli, mga kababayan, at naway ang inyong mga landas ay laging puno ng kaalaman at pag-asa